Ang Diablo si Satanas, yung joy na dapat natin ma-receive ngayong umaga. Kaya po yung ating mga mukha, gising-gisingin natin. Amen? Haharap tayo sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na kung saan ang may gawa ng langit at ng lupa. Amen? Kailangan natin humarap with a joyful heart. Amen. So muli, tayo po nagpapasalamat. Nandyan po uli si Ate. No? Salamat po sa inyo po pagdalo sa umaga ito. No? Hallelujah. So, bago ko po simulan yung aking topic, no, ako po nagpapasalamat doon sa mga kapatid na nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, at nag-pledge para maging matagumpay yung ating Christmas party nung nakaraang Sunday. Palapaan nga natin ang Panginoon dyan. Lahat po ng inyong ginawa, lahat po ng inyong effort na ginawa, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Lahat ng yun ay nakatala sa langit. Amen? God bless you more sa lahat po na nagtrabaho, sa lahat na gumawa ng concept, sa lahat po ng mga sponsors. God bless you more. Hindi ho natutulog ang Diyos. Nakita ng Diyos ang inyo pong pagpapagal, pagpapasakit para sa kanyang gawain. Kaya po the window of heaven will open because of your passion doon sa ginawa po natin nung nakaraang Christmas party. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyo ng mga bagay na ginawa natin sa ating pong Panginoon. So, ilang araw na lang, ilang kembot na lang, ilang tulog na lang, papasok na tayo sa 2026. Amen. Meron ba kayong iniisip itong 2026 na to ay merong mangyayari? Amen. Naniniwala ba ko basta na lang kesera-sera, whatever will be. Basta dumaan na yung araw, wala na akong pakialam kung ano man mangyayari. Ganun ba tayo mag-isip? No. Kailangan ito 2026, kailangan meron tayong projection. Tama ba daw? Projection or target or may mga bagay kang gustong gawin this year 2026. No? Kailangan. Mangarap ka. Libre naman ang mangarap eh. No? Malay mo yung pangarap na yun, sasamahan pa, baka pa ng banal na espiritu at lahat ng yung pinapangarap ay mangyayari at magaganap. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Yes. Huwag mong papayagan ang bawat araw, bawat buwan na walang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Excited ba kayo sa taong 2026? Amen. Kaya po, goodbye 2025, welcome 2026. Bakit? Kasi nga, papasok na ang bagong taon. Ilang tulog na lang, ilang kembot na lang, papasok na ang 2026. Gusto ko pong ilagay sa inyong kaisipan, ano nga ba talaga ang plano ko year 2026. Ako po ay, lahat po tayo sa cellphone. Nagka-problema yung aking cellphone. Ngayon yung cellphone ko, puno ng virus yata yun. Bumabagal yung galaw. So, hindi magamit ng maayos. Pinareformat ko sa anak ko. Reformat. O kaya, pinareformat ko. Ngayon, nung pinareformat ko yung aking cellphone, bumilis. Sabi ng anak ko, yan pa, bago na yan. Para ka na rin bumili ng bago cellphone. Sabi niya. So, nung tingnan ko, nawala yung contact numbers ko. Nawala yung mga pictures. Nawala yung mga video. Wala yung mga dati. Sabi ko, nakasa na naman ito. Kasi nga, yung dati naman yan, nandyan yan yung sistema yan. Siya lang ang nakalagay dyan, sabi niya gano'n. Kaya mawawala talaga yun. Nakuha po ninyo. Sa ngayon po umaga, gusto ko pong i-share sa inyo ang tatalakayin natin, is connection sa ating pag-usapan this year 2026. The word reset. Alam niyo yung reset? No? Yung reset para bagang may mga ginawa, ano kung mali, palpak, i-reset mo. Tama po ba? Ano po ba yung word na reset in a biblical way? In a biblical forms, in a biblical perspective, ano po ba ang ibig sabihin na word na reset? Nasabi dito, ang ibig sabihin, nagkaroon ng bagong simula.
magsisimula. Gusto ba natin yan? Amen. Kaya nga, New Year. Bago. Sabi niya, bagong direksyon. Gusto ba natin yun? Amen. Dahil yung direksyon na iyong pumuntahan, lagi kang natutumba. Lagi kang nadudupilas, nasasaktan, nadudurog. Di ba kahumot-humot? Ano? Gusto ba natin yan na magkaroon ng bagong direksyon this year, 2026? Amen. O pagkakataong ituwid ang buhay to become a better person. Amen. May mga bagay sa ating buhay na minsan nakakainis. Aminin natin yan. Hindi ako accepted dyan. May mga bagay ugali tayo nakakainis. Di ba? Kaya sabi nyo, ito yung pagkakataon, ituwid ang buhay to become a better person. Yung mga ugaling nakakainis na yan, no? I-crucify na natin. Amen. Para hindi na muling babangon pa at makita yung original kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya yung iba gumagawa ng New Year's resolution na sabi niya, hindi na ako magsisinungaling. Hindi na ako nagmumura. No? Gumagawa tayo ng ganun eh. Hindi na ako mag-chismis. Hindi na ako mangungutang. Hindi na ako. Ang dami natin dapat baguhin. Gumagawa tayo ng mga New Year's resolution na kung minsan, ito yung mga bagay na nagpapahamak sa atin. Kaya gusto natin baguhin. Pinipilit natin baguhin yung ating sarili sa pamagitan ng New Year's resolution. Amen. Ako po'y gumawa, nung ako high school, gumawa ng New Year's resolution. Hindi na ako mangungopya. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako iinom. Aba, nung una, okay pa. Okay pa. Pagdating na isang buwan, nabiolate ko yung isa. Susunod na ba, nabiolate yung pangalawa. Susunod na ba, nabiolate yung pangatlo. Pagdating na susunod na ba, wala na, lahat nabiolate ka. Bakit? Kasi, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin mag-aaway. Amen. Hindi natin kayang baguhin. Mamaya, isi-share natin bakit sino ang kailangan natin para mabago ang buhay na meron tayo. Ang sabi niya, to become a person at mangyari yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kapatid ko in faith, gusto ko sabihin sa inyo, sa haba ng panahon, plano mo lang ang sinusunod mo. Nakapag-tip na ba yun yan? Yung plano mo lang yung gusto mong sundin. Pwede ba? This year, 2026, yung plano naman ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Pwede ba yun? Palapahan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo mapayag. Yung plano lang natin ang dapat masunod. Dapat yung plano ng Diyos ang mangyari sa taong 2026. Amen. Kaya po sa umaga ito yung talata ng ating pag-uusapan. Isaiah 43:18 and 19. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot. Limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang ngayon di mo na mamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ang daming mga promise ng Panginoon this year. If you have faith in God, yung sinasabi ng Panginoon through Prophet Isaiah, mangyayari ito. Amen ba? So, ibig po sabihin, reset mean God give us a fresh start. No? Fresh start. Ibig sabihin, bibigyan ka ng panibagong panimula. Nung bumagsak yung negosyo mo, bumagsak yung buhay mo, bibigyan ka uli ng pangalawang pagkakataon. Nung bumagsak yung negosyo mo, bibigyan ka uli ng puhunan to start again. Nandyan ba kayo? Amen. Amen. Kaya ang Diyos, God is a God of second chance to start again. Kaya lang, meron siyang kasubali sa ating lahat. Hindi ka makapagsisimula hanggang nananatili ka sa iyong nakaraan. Hanggang ba kayo? Verse 18 ito, ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa libot.
Sabi nga, ilibing sa limot. Kalimutin na natin doon. Ilibing na yan sa limot. Huwag nang balikan pa. Sabi na isang pelikula, huwag mong buhayin ang bangkay. Pag binuhay mo yung bangkay, anong mangyayari? Magmumuto. Yung nakaraan, sasabihin ng asawa mo, hindi ikaw yan. Bakit? Kasi nabubuhay yung nakaraan. Nakuha nyo? Kapag ang isang patay, hinukay mo uli, alam nyo, sabi ko, makakakuha ka ng iba't ibang uri ng sakit. Nakuha nyo ba? Makakaroon ka ng iba't ibang uri ng sakit. Mga toxic na pwedeng magkaka-affect sa buhay mo. Physically. In the spiritual, sa ating spiritual na pananaw sa buhay natin, kapag po yung mga intapas natin, patuloy natin binubuksan, no? Hindi tayo makakabukon. Tama ba yun? Sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa libot. Brother Robert, hindi ang makabukon kasi ang sakit ng kanyang ginawa. Ikaw man yung tumayo sa aking kalalagayan, sana naintindihan mo. Opo, naintindihan natin. Masakit na masaktan, masakit na madurog, masakit na akosasyon ka na hindi maganda, masakit yung pinagmumura ka, masakit yung ginawa sa'yo. Opo, naintindihan po natin yun, masakit po. Bilang tao. At kaya naman masasabi, hindi ko talaga siya mapapatawad. Dahil sa sakit, sa sama ng loob, kaya ako nagkakaganito dahil sa kanya. Kaya ang nangyari, nananatili ka ron. But the good news is this. Bilang tao, hindi natin kayang magpatawad. Hindi natin kayang magpalaya. Hindi natin kayang kalimutan yung mga masasakit na nakaraan na meron sa ating pong buhay. Bilang tao. Pero kung isasama mo ang Panginoon sa iyong pagpapatawad, tutulungan ka ng Panginoon para maghilom ang iyong sugat sa nakaraan. Amen. Amen. Tutulungan ka ng Panginoon na maghilom ang iyong sugat sa nakaraan. Because God is our healer. Hindi lamang siya manggagamot physically, manggagamot din siya emotionally. Amen. Kung sariling atin lang, hindi natin kaya itong baguhin. Hindi natin kayang palayain. Pero bilang mga anak ng Diyos, bilang naniniwala sa Diyos, ang Diyos lamang ang kaya magpatawad na ito. Humingi tayo ng tulong, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Set my spirit free. Yung mga maling desisyon, yung mga kasalanan na nagiging paulit-ulit, hindi tayo makaulapos. Kaya hindi tayo umaangat-angat kasi may mga maling desisyon tayo ginagawa sa buhay. Kumbaga, hindi ka nakakapasa doon sa test. Ang test ay blessing. Sabihin nyo nga po, ang test ay blessing. Test a blessing. Again, ang test ay blessing. Test a blessing. Amen. Bakit ko po sinabing test? Kasi di ba pag kayo po o tayo po na nag-aaral, binibigyan kayo ng pagsubok. Tama ba yun? Yung mga estudyante dyan, no? Kapag tayo po mga estudyante, halimbawa tayo ay grade 1, di ba bibigyan tayo ng lahat ng natutunan natin na pinasusulat, minsan meron tayong first grading, second grading, third grading, di ba nagtitest tayo dyan? Nandyan ba kayo? Nagtitest tayo dyan eh. Ngayon, malalaman mo kung pasado ka o hindi. Nakuha nyo? Ngayon kapag sa first grading, second grading, third grading, fourth grading, lahat yung bugsak. Ibig sabihin, mananatili ka grade 1. Nakuha nyo? Pero kapag yung grade na yun, napapasa mo, hallelujah, umaangat ka. Nakuha nyo? From grade 1, angat ka from grade 2. Kaya yung test ay may blessing.
Bakit? Kasi tinutulungan ka nito to become mature. Amen. Tinutulungan ka nito para maging matured ka. Hindi para mahirapan ka. Hindi para manatili ka hanggang doon. Ang test is a part of process para tayo po ay mag-mature. Kaya hindi tayo nagmamature kasi paulit-ulit na tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi tayo makaangat-angat kasi gusto natin simpleng buhay. Sa buhay nito, hindi puro saya. Hindi puro okay. May mga process ng buhay, minsan dadaan talaga tayo sa makapagong buhay. Amen? Para mag-mature po tayo. Kaya po, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa sa Biblia na kung saan ang mga taong hindi maka-get over sa kanilang kinalalagyan, mananatili sila roon hanggang sila ay mamatay. Bibitbitin nila ang sakma ng loob. Bibitbitin nila yung lahat ng meron sa kanila hanggang sa kanilang pagkamatay. Kaya po itong lesson na to, hindi mo ma-experience yung fresh start sa ating pong mga buhay hanggat hindi natin kinakalimutan, iniiwan yung mga nakaraan sa buhay na meron po tayo. Sabihin nga natin, mag-move on na tayo. Amen. Now, mag-move on na tayo 2026. Ang kwento po sa Biblia, dito sa Genesis 19, 12 to 17, mahaba pong kwento yan, pero bibigyan ko po kayo ng maikling background para po makita po ninyo bakit po niya sinalita ito. Ito po yung pamilya ni Lot. Si Lot ay pamangkin po ni Abraham. Ngayon, si Lot ay nakatira doon sa Sodoma at Gomora. Ngayon, ang problema doon sa Sodoma at Gomora, nandun po yung iba't ibang uri na kasalanan. Tabi-tabi po, wala po tayong gusto patungkuyan. Kumbaga, dito po nagsimula yung LGBTQ. Sa kwentong yan. Diyan po yan nagsimula. Bakit? Kasi dumating yung mga bisita ni Lot, dumating yung mga bisitang ni Lot, mga lalaki yun, pinatira sa bahay nila. Ngayon, pinatira sa bahay nila, nakita ng mga kapitbahay nila na merong bisita si Lot, bagong mukha. No. Ngayon, sabi ng mga bisita, sabi ng mga kapitbahay ni Lot, yung mga tao doon, sabi niya gano'n, ibigay mo sa amin. Bastos no? Kung baga bisita mo, babastusin nila. Ano sabi ng mga nasa paligid nila, ibigay mo sa akin ang bisita mo, sisipingan namin. Ibigay mo sa amin yung bisita mo, sisipingan namin. Mga lalaki to, at ang mga humihingi sa kanila, nasasabi sa kanila, mga lalaki. Ano po sagot po ni Lot? Ang sabi po ni Lot, huwag niyong galawin ang aking mga bisita. Panauhin ko sila. Huwag niyo po silang galawin. Then sabi po ni Lot, sabi niya, kung gusto po ninyo, yung mga anak ko na lang dalaga. Ibibigay ko sa inyo, huwag lang sila. Ganon katindi yung tradisyon sa kanila. No? Kumbaga, kayang ibigay yung kanilang mga anak para lamang maprotektahan yung kanilang mga bisita. Pero ayaw po nila. Talagang gusto po nila sipingin yung kapwa nila lalaki. So sa madaling salita, no, ang Diyos galit sa ganong klase ng environment. Kaya dumating sa punto, yung lugar na yon, gugunawin ng Diyos. Susunugin ng Diyos. So, dahil yung kanilang kasalanan ay umabot na doon sa trono ng Panginoon. Dahil sabi sa verse 12, sinabi ng dalawang panauhin ni Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ng iyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis na kayo rito. Ang gusto ko pong mapasin dito, ilagay natin ang ating sarili
sa kalalagayan ni Lot. Tayo nandoon. Ang lugar ba natin nagkakaroon ng tinatawag na environment na hindi maganda? Mismo, o kaya naman sa loob ng bahay mo, nakaka-toxic na. Toxic na yung nasa paligid mo, toxic na yung nasa loob ng pamilya mo. No? Nagkukos sa iyo ng tinatawag na depression, anxiety. No? Sabi niya dito, sabi ng panauhin niya, magmadali ka. Umalis ka dyan. Hanggat hindi tayo umaalis doon sa toxic na sitwasyon, kapatid, hindi ka makakawala. Maapektuhan at maapektuhan ka doon sa toxic na sitwasyon. Do you believe that? Naniniwala pa kayo doon? Isang kamatis, isinama mo sa magagandang uri ng kamatis, darating ang araw, yung isang sirang kamatis, na-influence niya yung napakaraming kamatis, mabubulok yun. Diba? So, para hindi mabulok yung buong kamatis, tatanggalin mo yung bulok na kamatis upang manatiling fresh yung kamatis. That's why sa ating pong mga buhay, upang hindi tayo maapektuhan sa mga toxic na buhay, toxic na lugar, toxic na sitwasyon, ang sabi ng bisita ng Panginoon, o sabi ng Panginoon, umalis ka rito. Iwan mo yan. Then verse 30, sapagkat gumanawin namin ang lusyon na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga Sodoma. Pinapunta kami ni Yahweh upang masakin ang lusyon na ito. You see that? Kasi kapag po tayo ay hindi umaalis doon sa tinatawag na toxic na sitwasyon, whether you like it or not, mamamatay ka. Kaya ka pinapaalis kasi aalisin ng Panginoon yun eh. Tatanggalin yung Diyos yun sa buhay natin. Tuloy natin. 14. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa na kanyang mga anak na babae at sinabi, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lusod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Verse 15, nang mabubukay liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis, hindi kayo, umalis na kayo ng inyong mga asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lusod na ito. Nakikita po yung message? Ang sabi niya, magmadali ka, umalis na kayo, nang hindi kayo madamay. Ang buhay natin, hanggang nananatili ka dyan, madadamay at madadamay. Inawag sa atin pong mga buhay. Diba? Hanggang hindi ho natin na tinatanggal yung mga attitude na nakakainis sa buhay mo natin, whether you like it or not, lalamunin ka nito. Napipikat niyo po. Kapag ang puso natin pinuno na ng galit, lalamunin ka nito. Lalamunin ka nito. Kaya mapapansin mo sa iyong sarili, lagi kang galit. Lagi kang galit kapag kinakausap ka. Bakit? Kasi kinain ka ng sistema na meron tayo. Gusto ng Panginoon, sabi niya, umalis na kayo, magmadali ka, upang hindi ka madamay. Kapatid ko in faith, ialis natin ang ating sarili sa mga bagay na magpapatoksik, sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating pong paglago, hindi makakatulong sa ating pong paglalakbay, hindi makakatulong sa gustong mangyari ng Diyos sa ating pong buhay. Mananatili siyang pabigat sa atin. Hindi tayo makakausap. 15, 16, nag-aatubili si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto
huminto sa libis. Magtago kayo sa kabululan para hindi kayo madamay. So the point is, may mga taong gusto kang, katulad na sinasabi ko, kinakalagkad mo kayo, umalis na kayo dyan. Sa buhay na yan, na hindi maganda. Umalis kayo sa mga nakaka-toxic na sitwasyon. Pwede mo naman siyang balikan, to confront, o kaya naman to pray, to destroy that kind of toxic na nasa paligid mo. But kailangan, mahalaga, makahinga ka muna, makalabas ka dyan. Amen. Kasabi dito, ng anghel ng Panginoon, huwag kang lilingon o hihinto. Sa iyong pag-alis, huwag mo na yung lilingunin. Sayang. Ang ganda pa man dito. Sayang, katulad ng mga Israelita, gustong bumalik sa Ehipto. Bakit? Dahil lamang sa pagkain. Gustong balikan. Masarap ang buhay doon eh. Nakakain ko naman ang lahat. Pero makita natin yung kwento sa panahon ng mga Ehipto, pinaparusahan. Magnilalati ko. Gusto ba natin ng ganong klase ng buhay? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag na natin pang balikan yung mga bagay na yun. At sabi ko, huwag ihinto. Alam nyo, sabi ko nga, kapag po huminto tayo, no, sa ating pagtakbo, no, doon sa landas na tinuturo ng Panginoon, alam nyo, sabi ko nga, parang yung kanal. Alam niyo yung kanal? Yung kanal kasi, maganda pag dumadalo yung tubig, medyo maganda pa filtro, di ba? Pero kapag yung kanal, meron ng bumabara, umiitim. Pag umiitim, bumabaho. Dinadapuan ng maraming mga insekto. Di ba? Kapag po tayo ay humihinto at pinipilit natin balikan yun, mga insekto na kasalanan na lumalabas sa ating bibig. Yung istorya nito, na gusto kong mapansin, yung asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot. No, dahil ang Sodoma at Gomora ay napakagandang lugar. Isa sang syudad na lahat ng pangangailangan mo nandoon. Eh siguro, tawag nito, mas nag-enjoy yung asawa ni Lot na nandoon. Kaya ang nangyari, imbis na pumunta doon sa tinuturo ng Panginoon sa kanila, ang ginawa ni Lot, tinignan yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang nakaraan. Ang kwento, siya po ay naging halin asin. Naging stagnant siya. Kasi nga, binabalikan niya yung nakaraan ng kanyang buhay. Kaya sabi ng anghel ng Panginoon, magtago kayo sa kabululan para hindi kayo mamatay. Nandiyan ba kayo? Sapagkat meron tinuturo ang Panginoon sa ating lugar na kung saan hindi tayo mamamatay. Woo! May tinuturo sa iyong lugar, kapatid, upang hindi ka mamamatay. Maaari yung lugar na yan, dito ka sa light of the world. Hallelujah! Dito mananatiling liwanag ang iyong kaisipan. Dito mananatiling liwanag ang iyong puso. Dito, marami magpapaliwanag ang mga nadidiliman mong mga desisyon. Nandiyan, pumunta ka dyan. Amen! May tinuturong lugar sa iyo ang Panginoon upang hindi ka mamatay. Hindi lamang dying spiritually, maaaring dying physically. Kapatid ko in faith, by year 2026, daanan natin o puntahan natin yung lugar kung saan mapapaayos yung ating buhay. Amen? Amen. Puntahan natin yung lugar na sinasabi ng Panginoon na kung saan ang buhay natin mag-i-improve, magmamature, i-level up yung ating maturity in the Lord. Amen? May tinuturo ang Panginoon sa atin by year 2026. Kapatid ko, in faith, hanapin mo kung nasaan yun. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, saan ba yung direksyon na gusto mong dalhin ako?
Dahil doon, mag-i-improve ang buhay natin. Amen? Huwag kang nilingon, huwag kang ihinto. Basta sundin mo lamang yung tinuturo ng Panginoon kung saan tayo dapat pumunta upang hindi tayo mamatay. Amen. By year 2026, may bubuksan ng mga pinto para sa atin. Woo! Palapan niya natin ang Panginoon! May bubuksan ng Panginoon ang mga bagong pinto! Lakarin mo lang yun, huwag kang matakot! Bakit? Kasi alam mo, ang pintuan na yun, ang Diyos ang nagbukas nun para sa iyo. Pangalawa, recently God does something new. Ibig sabihin, nagbubukas ng panibagong pinto ang Panginoon sa ating pong buhay. God give us the new opportunity to change. Opportunity na kung saan bagong lakad naman. Amen. Verse 19, narito. Oh, hallelujah. Andiyan ba kayo? Narito at masdan. Narito at masdan ang nagawa kong isang bagong bagay na hanggang ngayon hindi mo na mamasdan. What is the promise? The promise, ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Nagbubukas ang pinto ang Panginoon. Alam niyo po yung disyerto? Nakakita na po ba kayo ng disyerto? Alam natin, kapag nakakita tayo ng disyerto, madalang lang po dyan ang may buhay. Tama ba? Pag sinabing disyerto, tagtuyo po yan eh. Ano? Tagtuyo yan. Kaya madalas ang ginagamit ng transportation dyan, camel. Dahil mahirap po yung tubig. No? Dahil mahirap po yung tubig. Kaya gagawin ng Panginoon, sabi nga dyan, ako'y magbubukas ng landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Woo! Ang tubig ay buhay. Napasin niyo ba? Kapag po yung lupa, dinaanan ng tubig, anong nangyayari doon sa lupa? Anong nangyayari sa lupa? Nabubuhay yung lupa, nagkakaroon na ng grass, yung patay, unti-unting nabubuhay, yung bisa ng tubig. In our life, sa panahon na tayo tuyong-tuyo, hallelujah! This year 2026, sa panahon ng tagtuyo, kung mararanasan natin, ang Diyos ay nagbubukas ng isang pinto para i-release sa iyo yung tubig. Amen. Yung tubig is a symbol of life. Ang tubig is a symbol of prosperity. Tama ba yun? Nakikita niyo ba yung nasa isip ko? Na yung tubig na to, na kung saan hindi lamang sa isang form of life, isang form na kung saan prosperous. Nakuha nyo? Nagpa-prosper. Dahil yung tubig na ito, nakamandaan niya, nabubuhay. Kapatid, sa panahon walang-wala ka, magbubukas ang pinto ng Panginoon. Hallelujah! Upang mabuhay. Nawawalan ka ng pag-asa, i-release ng Panginoon yung water of life para bigyan ka ng pag-asa. Para bang nabubuhay ka na puro na lang kahirapan. Magbubukas ang pinto ng Panginoon to prosper you. Do you believe that? Amen. I believe in the name of Jesus. This year, hindi tayo papayag na mananatili lang tayo dito. This year, sino po nag-expect sa inyo this year? Mag-i-increase. Amen. Sino po? Amen. Huwag ko kayong mahiya.
Huwag ho kayong mahiya. Huwag ho kayong mahiya. If you believe, sabi ng Bible, if you believe, you receive it. Alam niyo po, sabi ko nga, sabi ni Sister Alo, ihiramin ko lang sandali yung binanggit ni Sister Alo. Sasabihin mo lang naman, Amen, I receive. Ganun lang naman eh. Sasabihin mo lang, Amen, I receive. Alam niyo, sabi ni Sister Alo, Pastor, alam mo ba, bago matapos ang taon, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong motor. Naalala mo yun natin, Hindi ako siyempre, bibigyan ba ako? Sabi ng utak ko, but I said, sinabi ko, Amen, I receive! Nakita niyo po yung nasa labas niya. Bago yan. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ano bang ipapangalan ko sa sasakyan na ito? Ano po yung ipapangalan ko sa sasakyan na ito? Sinasabi ko, siguro si Light. Si Light. Ipapangalan ko, ito sasakyan na ito ay Light. Bakit? Kasi siya ang magiging katuwang natin sa pag-abot para to-enlarge the territory, hallelujah, this year 2026. Amen. Kahit punta pa kami doon sa kina Brother Jeff, nakamotor kami to evangelize the Word of God. Kaya naman siguro ng Brother Jeff, no? Kaya. Sabi ko nga, kahit pumunta kami sa Bataan, doon sa kung saan lumaki yung asawa ko doon sa Bataan, kaya naman siguro to evangelize. Amen. To enlarge the territory by year 2026. Kaya pala, nag-prophesy si Ate Alo, Pastor, bago matapos ang taon, meron ka ng motor. Kaya nga, hindi tayo mapayag by year 2026 na hindi aangat ang ating pong mga buhay. Say Amen! Amen ka na lang eh. Amen! Itatanggapin mo na nga lang. Yes po, I receive! Receive it! In the name of Jesus. Amen. Sa pagkatasabi dito, no, kung saan imposible, no, doon gumagawa ng himala ang Diyos. Ang dami gusto i-share. Matutulad. Nag-uumapaw ang aking puso. Kanina umaga nag-prayer or thank you. Kaya mo pala ako binless. Kaya mo pala ako binless kasi ito pala yun. Alam nyo, yung pera dumating sa inyo, hindi na masalaga sa inyo yan eh. Yung pera na yan, no, binless ka ng Panginoon to bless others. Amen. Para magamit mo to an extension of the kingdom of God. Nawa nyo, dahil gusto ng Panginoon na maging blessing ka to others. Amen. Kaya yung pera na yan ay hindi iyo. Gusto ng Panginoon na i-share sa mga tao na kung saan ikaw, anak, ang representante ko dito sa lupa. Hindi sila ng mga bagay-bagay. Hindi ako bababa para sa kanila. Ikaw ang representante ko. Ikaw ang magbibigay sa kanila para makilala nila na ako nga ang provider nila. You understand it? Kaya i-bless ng Panginoon ang iyong buhay para maging blessing ka sa iba at makilala nila kung sino ang totoong nagbibigay ng liwanag. The light of the world. I am praying by year 2026, meron pong 22 towns ang barangay, ang Pampanga. 22 towns ang Pampanga. I pray in the name of Jesus na every time na tayo po'y mananalangin, I declare sa 22 towns na ito, I declare, let your light shine over Mabalacat. Let your light shine over Mexico. Let your light shine over Angeles City. Let your light shine over Mexico, over Arayan, over Mabalacat, Apalit, etc., etc. Let your light shine. I declare it. Amen.
Kaya nga po, huwag mamatay sa puso mo yung mga bagay na nagpapaga sa iyong puso. Huwag mo nga hayaan na kawin ng diablo yung apoy na yon. Hindi ko kaya gawin yung ginagawa ng iba, but Lord, sabi po ni Isaiah, Lord, sabi ni Isaiah, sabi ng Panginoon kay Isaiah, sino ang aking isusugo? Sino ang aking ipadadala? Ang sabi po ni Isaiah, Lord, here am I. Sabi ng awit, here am I, O Lord, my heart is all yours. Kapatid ko in faith, lalabas tayo. Umalis tayo sa comfort zone na meron tayo. I-share natin yung love of God sa mananalo. Malapit na pong dumating si Lord. Maaaring bukas, maaaring mamaya. Pero sinisigurado ko po sa inyo, malapit na siyang dumating. Kaya, gawin na natin ang dapat gawin natin. To extend the kingdom of God sa lugar na ito. Amen. Ay, kaya sabi dyan, sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia. Woo! Alam nyo, sabi ko nga, ano nakalagay? Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia. Nakuha niyo po yung mensahe? Church of Philadelphia. The message is, Church of Light of the World. Woohoo! Church of Light of the World. O kaya naman, iglesia. Pag sinabing iglesia, hindi itong building na to. Iglesia, ikaw yun, ako yun, tayo yun, ang kinakausap ng Panginoon. The promise of God sa bawat isa, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas anumang sinahan niya. Amen. Pag binuksan ng Panginoon niya, kapatid ko, hindi, walang makapagsasara nito. Ang light of the world, walang pwedeng sino mang makapagsasara nito sapagkat hindi tao ang nagbukas nito, kundi ang Diyos ang nagbukas nito. Yes, amen. Kaya nga binibless ng Panginoon ang light of the world dahil binubuksan ng Panginoon ang pinto to experience His reality. Amen? Kaya sabi niya, walang makapagbubukas anumang kanyang sasahan. Kaya habang binubuksan ng Panginoon ito, huwag kang matakot na humakbang na may pananampalataya hanggang makita mo yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. Alam ko ang ginagawa mo. Wow! Church of Light of the World. Alam niya. O Sister Brother Jim, Sister Rich, Sister Jim, alam daw niya yung ginagawa mo. Kahit ba na nasa CR ako? Oo, alam niya. Kahit naglalakad ako? Oo, alam niya. Kahit hindi ako nagsasalita, nag-iisip lang ako? Oo, alam niya. Walang pwede makapagtatago sa Diyos. Lahat alam niya. Kaya sabi niya, alam ko ang ginagawa mo. Minsan, mandami natin mga dinalabas sa bibig. Alam mo ba yun? Hindi nga. Totoo nga? No? Totoo nga. Alam mo ba yun? Magpabita ka na magpabita sa harapan ng mga tao. Pero, totoo nga? Totoo ba yan? Alam ng Panginoon. Kapatid ko in faith, alam ng Panginoon ang ginagawa natin. Sabi niya, ito yung good news. Alam ko kakaunti lamang ang iyong kakayahan. Lagi kong binabanggit ito sa Bible study namin. Ako po ay di nakapag-aral. Hindi po ako nag-aral ng college. Hanggang high school lang po ako.
umabot po ako ng 5 taon sa high school. Dahil po ang high school ay 4 years lang. Umabot po ako ng 5 taon. Salamat sa Diyos, niligawan ko po yung teacher ko para pasahin ako, ginawa ko sa baby. Totoo po yun. Totoo yun. Talagang kinapalang ko ang mukha ko, binigyan ko siya ng chocolate and flowers. Ma'am, sige na po para makagraduate na ako. Pasok na ako. Naawa po siya. Kaya lang sa baby time. At least pumasa. Mahina talaga ako. Kaya talaga ako marunong. Kaya alam ko sa sarili ko kung ano ho yung kapasidad ko. Andyan ba kayo? Kapatid ko in faith, sabi ng Panginoon, alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Pero ito maganda. Sabi niya, ngunit, sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. What is the promise? Kaya, binubuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara. Hindi naman. Kapatid ko, huwag mo tingnan ang sarili mo na maliit. Huwag mo tingnan yung maliit na kakayahan mo, na wala kang pinag-aralan, na wala kang alam. Huwag mo tingnan yan. Ang tingnan mo, yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Maging tapat ka lamang sa pagsunod sa kanyang kalooban. At kapag naging tapat tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sabi niya, kaya binubuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. Yung pinto na yan, maraming kahulugan, di ba? Pintuhan ng pagpapala, pintuhan ng kalayaan, pintuhan ng masayang buhay, pintuhan na kung saan buhay na walang hanggan. Napakarami po niyang pintuhan na yan na kung saan ang buhay natin ay magiging satisfied habang tayo nabubuhay. Matatapos na po ako. Tingnan mo. Sabi niya nga, tingnan mo. Hallelujah. Ito maganda. Kahit na maliit ang iyong kakayahan, sabi niya, tingnan mo. Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ko ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit hindi naman. Sa halip ng sisinungaling, malalaman nilang minamahal kita. Hindi lang sila yung mga mayayaman. Binib na sila kasi mahal sila ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Diyos. As long na sumusunod tayo ng katapatan sa Diyos, kahit maliit lang po yung kayang palakihin ng Panginoon. Amen ba yun? Kaya palakihin ng Panginoon, paunlarin ka ng Panginoon. If you faithful in the little things, if you are faithful in the little things, hallelujah, palalakihin ka ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Ang napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. Nakuha nyo? Kaya if you faithful in the little things, God will increase na tapat ka. Paano kung hindi ka naging tapat sa maliit na bagay pa lang? Hindi ka na tapat. Paano magkakatiwalaan sa malaki? Doon sa parang maliit, hindi ka pa pwede magkatiwalaan. Nakuha nyo ba? Paano magkakatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay na yan? Kung doon sa maliit, hindi ka na naging tapat, paano mabibigyan ng mas malaki? Kaya if you are faithful in the little things, God will promote you. God will increase you. God will make you double. This year, 2026, maliit man tayong tingnan, pero ako'y naniniwala, if you are faithful in the little things, God will increase. Amen. Amen. Kaya sabi diyan, paluluhurin sila si Satanas. Sino pong makapagsasabi na si Pastor Bus na hindi niya inaasahan, biglang pastor? Sino makapagsasabi nun? Wala. Binuksan yun ng Panginoon. Kaya nga, yung mga nagmamaliit sa kanyang kakayahan, sino gumagawa niyo? Ang Panginoon. Kaya wag kang, minsan may mga bagay-bagay ako sa buhay, yung bang,
Kapag masyado nang minamaliit yung sarili mo, parang kang nagiging dumo. No? Nakuha niyo po, buti pa siya magaling. Buti pa siya ganito. Tinitingnan mo sarili mo maliit. Kasi nga ito lang yung kakayahan mo. Pero yung maliit na kakayahan na yan, kapag yan ay binigay mo sa Diyos, lumalaki. Nandyan ba kayo? Yung maliit na bagay na yan, kapag ibinigay mo sa kamay ng Diyos, lumalaki. Nagiging doble, nagiging marami. I give you one example. Yung pong bata na may dalawang tinapay at 5 isda, i-correct po ninyo kung baliktad ko yung nasabi ko. Basta ang alam ko, isang bata, may dalang tinapay at may dalang isda. Kung hindi ako nagkakamali, 2 tinapay at 5 isda. O kung baliktad pa, 2 isda, 5 tinapay. Ang importante, nakukuran doon yung context. Sabi niya, ang pakakainin po nila, sabi ng Bible, 5,000 na tao, hindi pa kasama bata doon. Pero dahil di pananampalataya itong bata na ito, Panginoon, ito po yung 2 tinapay at 5 isda, ibinibigay ko sa iyo. Nung ipinasa ng Panginoon, pinasa ng bata sa Panginoon sa kamay ng Diyos, at 2 tinapay at 5 isda, hallelujah, miracle happened. Nawawahay na. Miracle happened! Ang sabi ng Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyayang ito. Anong nangyari? Yung pong 5,000 tao kasama bata napakain. Hindi lang yun. Sumobra pa. Amen? Kaya, yung maliit na bagay na yan, ibigay mo sa Diyos. Lumalaki. Lumalaki. Kapatid ko in faith. Kulang man tayo dito. Pero malaki yung aking pananampalataya. Hindi man tayo ganong kagalingan. Natingin ng iba. Pero as long you are faithful in the little things, God will increase. Sino makapagsasabi sa inyong harapan ngayon si Brother Robert marunong na mag-English? Dati alam ko lang, how about you? What is your name? How about you? Where do you live? How about you? Ganun lang eh. Pero sino makapagsasabi na si Brother Robert ngayon, medyo nadadagdagan ng sino po ng English. Kasi tamad nga ako mag-aral eh. Pero ngayon, kahit paano? There. Go. There. No. If you are faithful in the little things, God will increase. God will move you. Ibigay mo yan sa Diyos. Okay, tapos na ba ako? How to accept God's vision? Paano ko matatanggap yung pagbabago? Yung marireceive ko yung buhay ko? Sabi niya, lumapit kay Jesus. Pasinin po niyo yung word. Pasinin niyo. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Anong sunod? Kayo nga po? Wala. Dahil pagkatapos. Nakita niyo? Anong susi para magkaroon ng bagong nilalang? Anong susi? Makipag-isa kay Kristo. Para ma-experience po natin yan, yung bagong reset ng buhay ng 2026, kailangan mo makipag-isa kay Kristo. Kailangan mong isama si Jesus sa iyong buhay this year. Amen. Para magkaroon ng pagbabago this year, isama mo si Jesus sa buhay natin. Sabi dito, kaya kang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin personally, lagi ko po itong binabanggit, walang pwedeng bumago ng buhay ng tao maliban sa Panginoong Hesus. Ako po'y paulit-ulit na pinapalo ng tatay ko, paulit-ulit akong pinaparusahan ng tatay ko dahil ako'y rebellious na bata. Dahil po ako ay adik. Ipakukulong ako ng tatay ko sa rehab dahil po ako ay adik. Dahil sa aking pagiging adik, natuto akong magnakaw, natuto akong magsinungaling, natuto akong magdukot, natuto akong ano-ano. Dahil po sa aking pagiging adik. At nagiging sakit ulo na ako ng tatay ko, nagiging sakit ng ulo ako ng mga kapitbahay
bahay ko dahil hindi na ako mapagkatiwalaan dahil sa aking bisyo. Hindi kayang baguhin ang simbahan ng aking buhay. Dahil ako po ay dating pinagmulan natin lahat at ako rin ay pumasok ng iglesia, pumasok din ng Jehovah, pumasok din ng mga kultong organisasyon, hindi po na bago ang aking buhay. Pero, nung si Jesus, ang Panginoon, ay tinanggap ko, pinaghari sa aking puso, hallelujah. Totoo, yung word na to, wala na ang dating pagkatao, kundi tipawang mga bago na. Ako pa po, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Walang pwede bumago ng buhay ng tao maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lang. Si Pablo, isang mamamatay tao. Si Pablo, isa siyang religious fanatic sa kanyang reliyon. No? At masyado siyang religious sa kanyang reliyon. Pero yung pagiging fanatic niya, pagiging religyoso niya ay mali. Walang masama kung magiging religyoso ka, pero mali. Dahil bakit natin siya sinabing mamamatay tao? Dahil isa siya sa mga taong nagturo. No? Nung namatay si Stephen, isa servant of God, pinagbabato. Nandun po itong si Pablo. Saksi siya, nakita niya, siya ang nagturo. Kaya si Pablo ay isa siyang mamamatay tao. No? Tayo po lahat ay may kanya-kanyang kwento ng buhay kung sino tayo in the past. Amen. Hindi mo kayo kilala kayo ng Diyos. Pero alam natin yung kwento ng buhay natin. Pero makikita natin sa kwentong ito, no, na kung saan nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Ano sabi doon sa lesson? Ang Diyos ay kayang baliktarin ang kwento ng buhay mo. Amen. Amen. Sino mo magpagsasabi na si Brother Robert ngayon nakatayo, na dating mahihain, na dating hippie, drug addict, mahaba ang ilong, mahaba ang buhok. Oh, dahil mo mga panahon na yun, ina-idolize ko si Robert Padillo. My goodness! Mga ganun eh. Mahaba, ikaw. Sino ba ka magsasabi na yun? Na lumalabas sa bibig ay puro puto bumbong, puto kutsinta, anak ng tamales. But now, hallelujah, nung na-encounter natin si Jesus for the glory of God, ang lumalabas sa kanyang bibig ay praise the Lord. Hallelujah. Amen. Gusto mo ba niya bawat makakarinig sa inyo pagpapala? Amen. Kaya kayang baliktarin ng Panginoon ang kwento ng buhay mo mula sa mamamatay na tao. Ngayon, bumubuhay ng espiritu ng tao. Amen. Kaya po, sa year 2026, kapatid ko in faith, kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon mo. Kapag kasama natin ang Panginoon this year. Amen. Kayang baliktarin. Kaya nga sabi ko nga sa asawa ko, ayaw ko maging emotional kasi pag may mga nararamdaman ako sa katawan, alam ang asawa ko. Masyado ako si teammate ko di patatas. Sa huling buhay na meron ako, Lord, here am I. Here am I. Kaya po, kapatid ko, 2026, dire-diretso, ito yung lugar na tinuturo sa atin ng Panginoon. To change everything. Yung mind, yung heart, yung lips, yung direction, ito yun. Maaaring nabuksan na yun, nagdire-diretso ka, may another pintuan naman to increase. No?
para mag-improve pa lalo ang buhay. Amen. And conclusion. Ayaw na. Sa mga ganito, if you want to experience this year 2026, kailangan na natin pindutin yung reset ng puso natin. Pindutin mo yung reset mo, Lord, I'm here. Change my heart. Change my attitude. Change my direction. Let us stand in the presence of the Lord. Sige po. Kung naniniwala ka this year 2026, kapatid ko, it is time na pindutin mo ang puso mo ngayon to reset. To reset. To reset, to restart. Lord, again. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para mabago yung direction mo. Para mabago yung sitwasyon mo. Para mabago yung mga bagay na dapat na mabago. Binibigyan ka ng panibagong panimula ng Diyos. Pindutin mo lamang ang reset ng iyong puso. Lord, change my heart. Church, change my mind. Change my attitude. Change my direction. Pindutin mo ang iyong puso na, Lord, forgive me. Forgive me. Ang dami naming pagpak, Lord God, mga nakaraang taon. Ang dami naming mga palpak. Ang dami naming mga nagawang hindi tama sa iyo. Patawad po. Patawad po, Panginoon, kung bakit kung minsan ang buhay namin ay hindi umaangat-angat. Kung bakit ang buhay namin ay nananatili pa rin kami sa ganitong kasitwasyon, sa ganitong kilalagayan. Lord God, now I know, because of our failure, because of our rebellious heart, Lord God, sa amin pong mga puso. Father, forgive me. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawa in the past. Lord, masakit man, Panginoon, yung mga nangyari sa amin. Tulungan niyo po maghilom ang aming mga puso. Para ito'y mabuo uli, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na nakakita ang magandang nilalayon mo sa aming pong mga buhay. I pray na sino mang dumadanas sa ating kalagitnaan ngayon, I pray for healing emotionally. Nakakaranas na tinatawag na mental illness. I pray for healing. I pray for restoration. I rebuke any spirit of depression. I rebuke any spirit of illness, mental illness. I rebuke any broken relationship. I rebuke any works of the devil trying to control our emotions. Enough is enough. Totally cut. Totally uproot your strength, your lies, your deception in my life. Father, I release, Lord, your total healing for every broken wounds, for every broken relationship. I release healing and restoration. For every mental illness, I command, be whole. I command, be whole. In Jesus' name. They become better person. Maging maayos, Panginoon, ang takbo ng kanilang buhay. Maging, Panginoon, sa aking mga kapatid, first time lamang itong naranasan. I pray in the name above every name. Lord God, patuloy, Panginoon, pakawalan niyo po sila sa kamay ni Satanas, sa galaw ni Satanas, sa nagpapahirap ng kanilang mga buhay. I command you, Satan, and your demons and your cohorts, in Jesus' name. You have no power, you have no legal right, you have no authority sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, I pray, this day, in the name of Jesus, release, Lord, the hungering for your word. Release, Lord, the new direction of their life. Release, Lord, hallelujah,
the increasing of the level of their faith. Father God, thank you. Na kung saan ang binhi ng buhay, patuloy, Panginoon, dinidiligan ko at pinoproteksyonan ito ng banal mong dugo, ng iyong kapangyarihan, na walang pwedeng sino mang magnakaw nito. Kahit ang sistema ng mundo ay hindi pwedeng nakawin ito, Panginoon, because of your power. Lord God, the word na sabi mo sa iyong salita, hindi babalik ang iyong salita na walang kabuluhan. Nasabi mo sa iyong salita, I am watching that my word must be fulfilled. Mangyayari at magaganap ang mga salita na natanim sa puso ng bawat isa. Poverty, bankruptcy, financial insufficiency, in the name of Jesus, hallelujah, I destroy them in Jesus' name. And I lose blessing upon blessing. This year 2026, Lord God, pour out your blessing. Open the windows of heaven. At patuloy, Panginoon, iparanas, Panginoon, ang kakaibang pagkilos ng iyong Santong Espiritu by year 2026. Lord God, pinagpapala po namin ang year 2026. Patuloy po namin, Panginoon, sinisira ang mga dakilang layunin o mga layunin ng diablo sa Satanas. Lord God, this year, Lord God, kami po ay mapanagumpay. We are more than conqueror. We are more than victorious, Lord God, because we are your children, Lord God. We are more than conqueror, Lord God. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo makakaupo na.